Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, anong oras po dumating po ang ating pong vlog. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga katribya po, matapos po nating mapapitas po yung ating kalamansi. Ito, maglalagay uli po tayo mga katribya po ng ating panibago nating abono. Yung siyempre yung ating suki na, yung organic fertilizer. Kasi para naman po yung ating pong mga bunga po na pansunod ay atin naman po siyang maprotektahan. At yung mga pinagpitasan po natin mga katribya, another uli po na labasan ng panibago po siyang bulaklak. Dahil nakuha na po natin po yung mga malalaki, open na po uli siya para po magbulaklak. Kaya kailangan natin susuplayin po natin po ng pagkain. Yan, ganyan mga katribya po yung ating pong kalamansi. At tapos na makuha po natin po yung bunga at atin na po siyang naibenta, bigay naman po natin yung nararapat po sa kanya na siya po ay ating mabigyan po ng pakain. Dahil pagka po natin hindi na pinakakain po yung ating pong kalamansi ng ating pong abono mga katribya, hindi po lalakas po ang puno at syempre pati na rin po yung ating lupa. Hindi po kasi maganda po yung pitas ka na lang ng pitas, maabot ng pakinabang ng may-ari, pero yung pangangailangan ng kalamansi natin na hindi naman natin ibinibigay, hindi po maganda yun. Dapat pagkatapos mong makuha yung pangangailangan po natin sa kalamansi, bigay mo rin yung nararapat po sa kanya. Yan na nga yun, pagbibigay mo ng pataba, pati na rin pati pagpapatubig, para naman mag-produce naman siya mga katribya ng another na bulaklak. At yung another na magiging bulaklak naman na ilalabas nito, yan naman po yung ating magiging susunod na babantayan, siyang pong ating spray na alagaan, and then yan po ang magiging susunod nating aalihin. Kaya ganyan po mga katribya po ang rotation po ng ating kalamansi. Kaya continuous ang pamumunga, basta't continuous po ang inyo pong pag-aalaga at meron ka laging mahuhuli na pitasin o presyo. Yan, yun pong ating mga reject o yung dilaw ay pinaiwan po natin dahil gaya niyan medyo maganda-ganda po ang reject. Pwede na po tayo uling po makahalaw ng mga natira ng mga mamimitas, kasi hindi po lahat naman dito ay nakuha. Tsak may mahahalaw pa tayo doon po sa mga malalaki. Kaya lang siyempre mga katribya, lalagay muna na natin to ng abono tsaka po ng tubig, papatubigan. Ito yung ating po mga reject. Naku, nabebenta na po ngayon. Dati-rate hindi po masyado pong pinapansin ang reject, puno po sa palengke. Ngayon nung magkaubusan po ang berde, nakuha na rin po ang mga reject po natin. Marami pa naman po tayo mga katribya po na panunod itong palakihin. Kaya lang syempre kailangan ating pong maalagaan ng ating pong patubig. Syempre supply rin po natin ng abono para mabilis lumaki ang ating kalamansi. Matagal-tagal na tayo mga katribya po hindi po nakakapagtubig po dito Kaya tiyak kung ito ay tigang sa tubig mga katribya, basta't magka ito ay nakahitit, nalagyan natin ng abono, asahan po ninyo marami naman po ulit pong bulaklak po ang ilalabas po nito. Ganyan po ang kalamansi mga katribya. Hindi naman po kasi maganda nasa kalamansi natin lingguhan ang patubig. Pagka po kasi lingguhan ang patubig po ninyo, hindi po nagpo-produce po ng maraming bulaklak ang kalamansi. Mas maganda kahit paano po ay yung natitigang po natin siya, lalo na pag ganito pong tagaraw, para yung mga bakante na wala pong bulaklak makakakain po yan. Doon siya ngayon magpo-produce ng marami pong magiging bulaklak mga katribya. Kagandahan naman po itong ating kalamansi, nasunod po doon sa magandang presyo. Yung tila baga na malapit na po siyang
dumilaw, inasagi pa natin at dumoble pa ang laki niya. Kaya naman tayo po ngayon ay another batch po ng ating pong pag-aalaga, pang ating pong pagpapabulaklak. Ayan, meron pa tayo pong mga reject na kung saan ay nakabinbin. Pipitasin na po natin ito pagka ating pong napotobigan na. Ano nga, oh. Ito, dami pong bunga nito. Ngayon, maginahawa na po ang ating kalamansi. Malaya na mauli po siyang magbunga. Kumbaga mga katriba po, sa isang nanganak, nagaan na po yung kanyang pakiramdam dahil nailabas na po yung kanyang anak. Ngayon, mangyayari po dyan, pahinga lang muna natin ng ilang linggo. Papakainin po natin siya para meron po siyang vitamins. Ayan po ang kalamansi. Dahil pagka natubigan, balik ulit siya sa dati bang sigla. Ayan, tanggalin muna natin itong ating baging. Magaling din po yung mga mamimitas natin mga ilan po yung halos yung mga natira po doon sa ilalim na hindi nila po nakuha. Papupulot na lang po natin ito pagkatapos po natin ang ating pagpapatubig para makahitit po siya. Yan. Yung marami pong mga bunga, konti lang po yung kanya pong pansunod. Kasi marami siyang naging bunga mga katribya. Ito. Yung tinatawag nating reject na hindi po natin pinakuha, sila na po uli yung susunod. Kaya mas marami ngayon na magiging reject natin ang kalamansi kaysa doon sa berde, dahil naubos na po yung berde po natin. Tapos sa susunod naman na ito, pwede naman uli natin siyang mahala uli ng panibago sa katapusan po ng Pebrero. Pwede na po tayo ulit makapagpahalaw nito mga katripya. Para naman po yan doon sa mga ganito po ang size, yung pong mga alanganin, lalaki na po siya. Pag lumaki na yan, jack, mahahabol pa natin mga katripya po sa maganda pong presyo. Marami pa po mga katripya po yung natira po nito, dahil hindi naman po masyado pong kinayo po ng ating mga tagapitas yung bunga ng ating kalamansi. Meron pa naman po tayong mga natira pong mga palakihin kagaya nito. Pero alam niyo mga katribya po, yung ganyan pong size nakukuha na pagka po pinapasok natin ang mga tagapitas. Yung pong halos yung mga maliliit, yung mga medium. Kaya po sa palengke, ang dami po niyan, yung pong ganyan mga medium. Hindi, wala pong gano pong katas. Tayo naman mga katribya, nanghihinayang natin itong pitasin dahil siyempre sa halip na dumoble po yung size niya, bagamat mahal ang kalamansi, pwede na rin sa isang banda. Kaya lang manghihinayang ka naman dahil sa sobrang liliit. Yan. Meron pa tayo mga katribya po rito na pulutin o halawin. Tawag po kasi rito sa amin pagka po napitasan na, pulutin. Sabihin ng pulutin, yung mga natira, yun po yung tsatsagay ng mamitas para po sila ay makapuno ng isang bag. Hindi kagaya po noong basal. Pagka basal po kasi marami pong bunga yon, iba po ang presyo. Pag halimbawa ihahalawin mo yung kalamansi mo, medyo mataas-taas na magiging upa kasi matagal na po yun tayo makapuno ng isang bag. Nababawi naman yan pagka halimbawa mataas po ang presyo ng kalamansi. Ayan, open na open siya muli mga katribya po maglabas po ng panibagong bulaklak. Saka po yung ibabaw nito na hindi po natin nakuha, papipitas din po natin yan.
kagandahan nito mga katribya, yung pong nakuha natin dito ay halos neto na po ng ating kalamansi. Dahil yung pong ating ginastos dito, nakuha na po natin dyan doon sa unti-unti po natin pag-harvest o pag-ani. Tapos yung pong mga bunga po nito mga katribya, neto na rin natin yan. Yan. Ang atin na lang po dyan na magiging continuous na magiging gastos, yung pong ating pong pagpapatubig. At syempre yung susunod po natin pag-aalaga. Sa ating pong pag-aalaga, next batch po uli yan ng ating pag-insecticide. Syempre pati na rin po ng ating pong pag-aabono. Pagkamat hindi pa po, hindi ganong marami po ang pansunod nito, pero malalaki na rin po siya, baka mahatak na rin po sa magandang presyo. Doon na siya babawiin. Tapos syempre sa laki na rin, kaya maganda rin po talaga yung pinalalaki po ang bunga para masiyahan po yung kukuha. Syempre pati rin po yung may-ari masiyahan din. Dito sa gawin na ito, marami po tayong mga natirang reject o yung semi verde. Medyo maganda-ganda po ang presyo po ngayon ng reject natin. Makakuha man tayo rito mga katribya. Ayan o. Konti na lang siguro, baka meron lang tayo rito mga 3 bag. Pwede natin makuha itong reject. Tsaka yung pagpulot natin, maaaring maka 2 bag. Pag maganda naman po mga katribya po ang presyo, bonus na lang po natin yan. Ayan. Kung di natin napitas mga katribya po yung ating kalamansi, magiging ganito na po lahat yon. Kaya swerte na rin po natin na save pa natin nyo. Kahit na 1.5 po napitas, swerte pa rin natin mga katribya yon. Dahil sa laki ng bunga ng ating kalamansi, inabutan natin yung presyong 1.5. Bagamat ngayon ang presyo ay nasa 1.8. Doon maglalakad o lumalakad dyan po yung kuhanan, 1.8, 1.7, 1.9, depende doon po sa magiging buyer po ninyo. Meron naman po kasi mga katribya po kamakailan lumakad po ng sa 2,000 po naging presyo, kaya lang ay sandali lang din po yung kanyang kuha. Ngayon mga katribya, dumating daw ang Davao, pati na rin po ang Mindoro, kaya medyo ang kalamansi ay tumumal dahil meron pong mga dumating. Ganoon naman kasi mga katribya po ang kalamansi. Kapag walang dumating na marami, pataas ang presyo. Pagka dumating po naman ang marami pong kalamansi, siyempre bababa. Para rin po talaga sa gulay yan. Pag marami pong gulay, ang tendency mo talaga noon, bababa ang presyo. Pero pagkatapos naman noon, sisipa na naman uli ang gulay pagka wala na makuhanan. Ayan. Puputol po ng ating mga tagapitas po yung ating kalamansi. Ang nakagandahan nito mga katribya po, hindi po siya mataas ang puno, kaya bata pa lang pwedeng pumitas dahil naaabot niya. Hindi kagaya noong ating po mga subscriber, bago sila makapagpabunga, pinaabot pa niya ng mga 3 taon. Kasi yun daw ang turo sa kanya noong naririnig natin mga magagaling daw sa kalamansi, mga agriculture. Kailangan daw mga 3 years para ang kalamansi po ay mapagbunga, okay na daw yun. Tayo mga katribya, hindi ganon. Basta pagka meron na pong mahigit 1 taon na kalamansi natin at maganda na po ang labong niya, pinagbubungan na po natin. Ayan no. Palakihin. At tayo mga palakihin na lagpas ng gaholin. Nasundan po natin yan ng abono nating gamit na organic. Ayan. Tsak na tsak nyan. Tsak yun, sabi nga.
kakaroon po tayo ng magandang bulaklak at saka bunga. Ito, lalaki nito mga katribi. Ibang mga pipitas po nito, yung mga ilalim, doon sila makakarami, tsaka pati na rin po doon sa mga loob. Yan po yung hindi po nakuhan po ng mga tagapitas, kaya may mapupulot pa rin, lalo na pagka hinahagdan. Marami pong mga natitira. Ganyan po ang kalamansi. Laki ng ginhawa po niya. Dati ito halos puno nakayok-ayok siya, talagang mababa. Ngayon mga nakating haros po yung ating kalamansi, para po siyang ginahasa. Kaya ang matitira lang doon po yung susunod. Kaya pwede na po uli siya pong magbunga. Kaya solid po mga katribya po yung ating ginawa pong alaga. Hindi ka po maiinip, meron naman uli po tayong pansunod na bunga. Meron naman po tayo uli pong aabangan na kabanata, ang susunod na kabanata. At di rin po natin alam kung magkano ang gaabutan nating presyo sa ating pong kalamansi pag ito ay ating napitas. Magandahan naman yan, meron tayong inaabangan. Hindi kagaya po noong walang bunga kalamansi ninyo, wala po kayong aabangan. Ito ang aabangan na lang po natin dito mga katribya, yung paglaki uli ng pansunod. Ito yung kalatatay, napitas na rin po ang bunga nito, meron pa siya lang mahahalaw. Kaya marami po ang kuha nito mga katribya, yung pansunod. Kaya lang mga buwan po ng Marso. Ito mga pang Marso ito. Yan, yung mga gaholen pang March. Hindi po natin alam kung magkano magiging presyo ng Marso. Kaya kung meron po mga kasabayan na nag-alaga doon po sa kalamansi ng pang Marso, yan, waiting na lang din. Madami din ito, yung kalananay. Ito naman kasi mga katribya, power spray po ang gamit. Kung sa manual po natin, marami pong nagiging bunga ang kalamansi, lalo na pagka power spray ang ating gagamitin, lalo pong mas marami. Kalatate kasi hindi na po kasi kaya ito ng manual dahil malabong na. Mas masusulit siya pagka po power spray ang ating gagamitin. Yan lang, medyo lalaki lang talaga maintenance ang gamot dahil talagang malawang po itong kanilang ini-spray. Pero ganun pa man, pagka ganito na mga katribya, hindi na po natin ini-spray po yung ating kalamansi. Stop na po tayo ang ganito pong size. Diyan po tayo nag-i-stop. Kaya lang tayo minsan nagwi-weekly ng ating pag-i-spray para pang pinakabulabog, dahil meron tayong mga maliliit na mga buko gaya rito. Yan na lang po halos po yung kanilang pinoprotektahan. Gaya niya, natubigan siya mga katribya, mag-another batches uli po siya ngayon ng paglabas ng bulaklak. Ito yung una pong ginamitan mga katribya po ng organic po ni Sir Marvin, na hindi po nagbago ang kanyang kulay. Talaga pong naging dark green po ang kanyang itsura. Pati rin yung size, yung laki ng kalamansi, hindi rin nagbago. Isipin ninyo, yan ang kagandahan po niyan. Pinakikita namin sa inyo mga katribya po yung advantage po noong abono. Basta't maganda ang abono po ninyo, nayang sa kalamansi, huwag na kayong magbago. Kaya ito suki na. Nilagyan din ito mga katribya po ng another uli na organic, pero wala na siyang halo. Ganon din po yung sa ating mga katribya, lalagay rin po tayo ng ating organic, wala na rin pong halo. Doon sa ating 700 na puno, 7 bag po yung ating ilalagay. Hindi naman po mga katribya po masama pagka po
kahit na dumami po ang inyong lagay, wala po siyang side effect kasi organic, hindi kagaya po pagka synthetic. Yan, dami, marami ito mga katribya pagka po ito ay lumaki. Ay, another batches uli ito sa bungahan o pag-harvest. O, para mga katribya, minasyala lang po natin sa inyo mga katribya po yung ating kalamansin na napitas na. Meron po uli po tayo pong balakihin. Yan naman po uli po yung ating pong gagawin ay paglalagay ng abono para po continuous ang maging bunga nito kada buwan. Meron tayong inasa. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ito na mga katribya, lumabas na po yung bulaklak po ng ating saging na sinusubaybayan. Lumabas po sa katawan. Ayan o, meron na siyang bulaklak. Galing naman niya. Sa katawan na po lumabas. Kaya update po natin yan siguro hanggang sa mahinog. Kalamansi, ay yung kalamansi, ang saging, puso ng saging. Diyan sa katawan lumabas po ito eh. Sa halip na sa dulo, ito na siya. Yan. Galing. Yan. Yan. Susubaybayan po natin. Mayroon pong ating saging. Ayan, luluto sila nanay ng, ano ba iluluto nyo na eh? Sarara saging. Gulay. Bulang lang. Bulang lang. O yan ang masarap. May, ano ba Eva? Oo. Merong Kardis. merong sigarilyas, sitaw, kardis, at saka iring Hagod. ganire. Ayun, sarap. Hagod. Tsaka Saka- talong. Pakbet! Sama-tsari. Sama-sama yan. Saka lalagyan nyo ng inihaw na hito. Okay, sarap. Oo. Aasim mo ng bayabas. Aba, hindi pakbet ang tao. Yan ang mga Sinigang sa bayabas. Kamate, sa Pangkaraniwang- kamate niyan. pangkaraniwang inuulam ng mga probinsyano. Yung mga dinding sa Ilocano. Kaya naman yan. Ay, Inabraw. wala kang sakit. Kung tawagin naman sa Tagalogan. bulan lang na sa mutsari. Oo. Kung meron pang bulaklak ng kalabasa yan, di lalo na. Kaya nga eh. Oo, yan ang masarap. Bukas sa palengke ka, makakabili ka no. Yan, nakakaraos na. Nung araw, yan ang masarap eh. Ngayon nako, bibihira ka na makakita ng ganyang gulay. Ay, si ate mapakailig sa ganyan. Luluto, kung minsan luluto sa kawali yun. Tingnan mo sa kawat sa alana, makuha ng mga... Yan ang mayaman sa Sitaw, sustansya. ayan, sigarilyas, ayan. Puro pala mamahalan yung ulam ninyo. Yan ang sitsarong puno. Yung sitsarong baging. Yan naman sitsarong puno. Dahil tumataas ang puno niyan. Yung kardis na yan. Kartis na yan. Sitsarong yung tuhog lang. Si Bere 17 na. Yung si Charoe, di ba yun yung hinahalo sa pansit? Sa 21 na si Bere, wala pang high blood. Pero yung Si Senyo pala 72 lang, ano? ang baging nun ay hanggang ganyan lakataas tinutulusan din eh. Yung si Charo na yan. Marami rin magbunga, no? Magka-eskwela si Bere at saka si... Kaya lang magaan ng timbang dahil payat. Maripe. Oo, Tapos na si Indo. na-repeater kasi si... Sarap po na ulan yan, yung binulang lang. Hindi ko sa inyo. With, kung merong inihaw na hito o kaya inihaw na dalag, ay mas masarap. Kahit tinapa lang eh. Lalo na pagka tinapa. Malasa yun. Mas malasa. Oo.